Siya si Elena, isang Filipina. Siya naman si Helmut, isang German. Ang dalawa ay nagpakasal sa Hamburg, Germany noong September 22, 1989. Tumira ang dalawa sa bahay na pag-aari ng parents ni Helmut. By 1992, nag-decide ang mag-asawa na manirahan sa Pilipinas. Ang bahay na kanilang tinirahan sa Germany, pinamana ng parents ni Helmut sa kanya. Binenta ni Helmut ang bahay na yan upang makabili sila ng lupa sa Antipolo sa halagang 528,000 pesos. Doon ay nakapagpatayo sila ng bahay sa halagang 2.3 million pesos. Ang property na yan sa Antipolo, napatituluhan sa pangalan ni Elena. Naghiwalay sila dahil ayon kay Elena, babaero, manginginom at nang mamaltrato si Helmut. Nag-file si Elena ng petition for separation of properties sa RTC Quezon City. Ang ruling ng mababang hukuman, ang minanang property sa Germany ay hindi kasama sa property nilang mag-asawa. Therefore, yung mga property na nabili gamit ang pera mula doon sa pinagbentahan ng property sa Germany ay kay Helmut. Pero ang house and lot sa Antipolo, hindi pwedeng mapunta kay Helmut dahil yan ay labag sa konstitusyon. Kaya sabi ng RTC, hindi papakialaman ng RTC ang kanilang sitwasyon because of constitutional grounds. Inappeal ni Helmut sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals, minodify ang ruling ng RTC. Since reimbursement lang ang hiling ni Helmut at hindi ownership ng property ang usapan, then allowed under the Constitution. Pero pagdating sa Supreme Court, ang aliens or ang mga foreigners, whether kung sila'y individual o korporasyon, ay disqualified para makakuha ng lupain from public domain. Ang mga lupain from public domain ay yung mga lupain na pagmamay-ari ng Estado. Kung ang foreigners ay bawal magmay-ari ng lands of public domain, then hindi rin sila pwedeng magmay-ari ng private lands. Ang primary purpose ng Constitution ay ma-conserve ang ating national patrimony o pambansang yaman. Ang natural resources, maliban sa public agricultural land, ay hindi maaaring ma-alienate. Ibig sabihin, hindi yan maaaring mailipat, maipamahagi o matransfer sa iba. Pagdating sa public agricultural land, ang kanilang alienation o paglipat o pamamahagi ay limited lang sa Filipinos. Kapag private agricultural land, hindi pwedeng matransfer or mai-assign, liban na kung ang isang tao, korporasyon o asosasyon qualified makakuha o mabigyan ng lands of public domain. Therefore, kung ang individual ay qualified mabigyan ng public agricultural land, then pwede siya mabigyan ng private agricultural land. Ang foreigner, hindi pwedeng maka-acquire ng public agricultural land. Therefore, hindi rin siya pwedeng maka-acquire ng private agricultural land. Ang exception lang sa batas ay in case of succession, kung saan maa-acquire ng foreigner ang lupa dahil ipinamana sa kanya. Ang private agricultural land, hindi limited strictly sa mga lupaing agricultural. Kasama sa term na private agricultural land ang residential lots. Otherwise, nawawala na ang conservative spirit ng Constitution. Si Helmut ay disqualified magmay-ari ng lupa sa Pilipinas. Nalagay sa pangalan ni Elena ang titulo ng lupa dahil aware siya sa prohibition under the Constitution. Ang exception lang dyan ay kung succession o mamanahin niya ang property. Otherwise, ang kanyang disqualification ay absolute. Ang sabi ni Helmut, a-apply ang principle na ang isang court ay hindi lang basta court of law kundi court of equity. Pero ang equity as a rule, dapat susunod yan sa batas. Hindi pwede na ang equity ay taliwas sa batas. If hindi pwede sa batas ma-acquire directly ang property, hindi rin pwede na yung property na yan ay ma-acquire indirectly. Kung ang party ay unfair, dishonest, mandaraya, sinungaling, then wala siyang relief na makukuha sa korte. Therefore, in this case, hindi siya makakakuha ng reimbursement on the ground of equity dahil alam niya at willingly niya binili ang property kahit nalabag sa constitutional prohibition. Kung i-allow siya i-reimburse, ay para na rin pinayagan siya ng korte na ma-enjoy ang mga fruits ng property na hindi niya allowed ariin. Wala siyang right over the property at wala siyang interest sa property na yan. Ang sale o bentahan na nangyari ay null and void as far as he is concerned.
Wala siyang personality para questionin yan kahit na yan ay ibenta pa ng asawa niya. Therefore, in this case, ni-reverse ng Supreme Court ang ruling ng Court of Appeals at si Elena ay hindi kailangang i-reimburse kay Helmut ang 2.3 million na ginastos sa construction ng bahay at ang 528,000 na ginamit pambili ng lupa. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.